Mag-iingat ka anak. Mahal na mahal kita. Tugon ng kanyang ina. Nang bitawan niya ito mula sa pagkakayakap ay mabilis siya nagbaw dito pagkatapos ay mabilis niyang tinungo ang pinto at lumabas. Pagkasakay niya sa nakaparadang sasakyan na naghihintay sa kanya ay hindi na niya napigilan ang luhang bumuhos sa kanyang mga mata. Bukod sa namimiss niya ang mga magulang ay wala naman siyang magawa upang damayan ang mga ito. Kahit gusto niyang manatili sa tabi ng mga ito ay kailangan naman niyang bumalik sa bahay ni Miguel upang pagsilbihan ito or else mas lalong magsusuffer ang mga ito. Hindi niya alam kung gaano siya katagal umiyak ngunit natigil siya nang abutan siya ng tissue ng kanyang katabi. Salamat. Turan niya dito, ngunit ang mapagsino ito ay parang umurong ang kanyang mga luha sa pagpatak at pagdali sa kanyang pisngi. I shouldn't let you visit your father if I knew you would like that. Turan ni Miguel. Hindi niya alam kung sarkastiko ang pagkakasabi nito sa kanya ngunit nagpasalamat pa rin siya dito. Thank you. Masaya akong nakita ko ang daddy ko. Pahayag niya sa binata at tumawa lamang ng mahina ito. Your dad is now secured in the VIP and before this day end, he'll be having the best doctor in the entire Philippines. Pagbibigay alam ng binata. Ngumiti siya ng bahagya sapagkat good news para sa kanyang ama ang sinabi nito. Ngunit para sa kanya ay isa itong pagpapaalala sa naging kasunduan nila. Well taken. Thank you very much. Tura niya at tumangutango ito. I'm hungry. Let's have lunch. Maya-maya'y deklara ni Miguel habang tinapik ng 3 beses ang upuan ng driver. Copy, sir. Tugon naman agad ng driver pagkatapos ay mabilis nitong pinasibat ang kanilang sasakyan. Pagdating nila sa isang sikat na resto ay halos mga crew and staff lamang ang mga nandoon at nakangiti ang bawat isang sumalubong sa kanilang pagdating. Bawat mesa ay may nakahandang masasarap na pagkain. Sa daming kasama nilang bodyguard ay halos ma-occupy nga nila ang buong space ng resto. Akala niya magkakasalo silang lahat ngunit nagulat siya nang hilahin siya ni Miguel papunta sa VIP room ng resto at dalawa lamang silang magkaharap na kumain. Nabigla pa siya nang hilahin itong upuan para sa kanya. Salamat. Alanganin turan niya dito sapagkat hindi siya makapaniwalang alam din pala nito ang ganoong gesture. Ngumiti lamang ito sa kanya pagkatapos ay naupo na rin sa harap niya. I don't know if you like the food, but these are the best in the resto. Sad dito at tumangulang naman siya dito. Abay, alam naman pala nitong magsalita ng maayos. Try this. This is the best. Anang binata kasabay ng paglagay nito ng nasabing pagkain sa plate niya. Salamat. Ako na. Pahayag niya habang mabilis na kinuha mula sa kamay nito ang hawak na serving spoon. This man is acting so weird at parang kinakabahan siya. Pagkatapos maglagay ng pagkain sa plato ay sumaglit siyang tumahimik upang magpasalamat pa sa mga pagkaing bigay ng Panginoon. Agad namang binitawan ni Miguel ang hawak na spoon at pasimpleng tumahimik nang mapansin siyang nagdarasal bago kumain. Tapos sign of the cross din ito nang makita ang kanyang ginawa pagkatapos ng kanyang panalangin. Paglabas nila sa resto ay may lalaking nakikiusap sa mga bodyguard ni Miguel upang kausapin ito. Mahigpit ang security ng binata at hindi ko sino-sino lamang ang nakakalapit dito. Kumbaga dadaan muna sa butas ng karayom ang isang nilalang bago makalapit dito. Parang awa niyo na, kailangan ko makausap si Mr. Mondragon. Tura niyang lalaki. Kagalang-galang naman ang itsura. Hindi masyadong katandaan ngunit nasa mukha ang pagkadesperado. Hindi nakikipag-usap si Mr. Mondragon kung saan-saan. Kung gusto nyo, magpa-appoint lamang kayo sa kanyang opisina. Tura naman ng mga nasa labas nitong bodyguard. Ngunit patuloy pa rin ito nagsusumamo sa kanila. Nang maisipan na palabas ang binata sa pintuan ay agad itong tumakbo upang salubungin ang paglabas ng grupo nito. Nang mahawakan ng mga bodyguard ang lalaki ay sakto ito sa harap ni Miguel at agad itong lumuhod sa harap ng binata. Parang awa mo na Mr. Mondragon. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang aking pamilya. Tura nito agad sa binata na tila nabigla sa pagsulpot nito. Hindi personal na kilala ni Miguel ang lalaki ngunit base sa pananalita nito ay may na-violate itong rule sa organisasyon at nangangamba itong mawala sa business world. Pero mortal sin para sa kanya ang hindi sumunod sa mga patakaran ng grupo and just snap of his finger ay nawawala sa limelight ng negosyo ang mga ito. Bilang pinuno ng pinakamalaking organisasyon sa bansa ay wala sa kanyang bokabularyo ang salitang isa pang pagkakataon. At ang mga ganitong tao ay hindi niya pinag-aaksayahan ng panahon. Tiningnan lang niya ang nakaluhod na lalaki pagkatapos ay nilagpasan niya ito patungo sa nakaambang sasakyan sa may di kalayuan.
Hindi naman maiwasan ni Myrtle ang maawa sa lalaki na kaluhod. Natitiyak niyang may nagawa itong kasalanan sa binata sapagkat humihingi ito ng second chance. Subalit hindi man lang nito pinansin. Bagkus ay dinaanan lamang niya ito na parang walang nakita. Halos kaedaran lamang nito ang kanyang ama kung kaya't hindi niya napigilan tumigil sa harap nito at tulungang makatayo. Iniabot niya ang kamay sa lalaki at kitang-kita sa mga mata nito ang pagkagulat na mag-angat ng mukha. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. May awa po ang Panginoon. Pagdasal po kayo sa kanya. Wika niya dito at halos mangiyak-ngiyak ang matandang tumango sa kanya. Mag-iingat po kayo. Sad niya nang maalalayan niya itong makatayo. Nagbaw siya dito pagkatapos ay mabilis siyang sumunod kay Miguel na noon ay nakaupo na sa may sasakyan at nakatingin sa direksyon nila. Pagkalulan niya sa tabi nito ay agad na isinara ng bodyguard nito ang sakyan pagkatapos ay tuluyan na silang umalis. Baka pwede mo naman pakinggan yung tao. Lakas loob niyang turan sa binata na makabalik sila sa bahay nito. Wala itong imik simula nung umalis sila sa resto at hindi rin ito nagkomento sa pag-alalay niya sa lalaki nagmamakaawa sa kanya na makatayo. Papasok na sila sa loob at nakasunod siya dito. Saglit na huminto si Miguel. Subalit pagkaraan ng ilang saglit ay pinagpatuloy ang pagpasok sa kabahayan at tinahak ang hagdanan pataas. Napahinga na lamang siya ng malalim pagkatapos ay malungkot na umiling. Forget it. He can't hear you. Maya-may narinig niyang turan ni Alkan sa kanyang likuran. Paglawin niya ay nagkibit balikat ito ngunit ginulo nito ang kanyang buhok nang makita ang lungkot at labis na pagkadismaya sa kanyang mukha. It's okay. You don't have to carry all the burden in the world. Pag-cheer up nito kung kaya't napilitan siya ngumiti at tumango. Follow me to the study room. Maya-may narinig nilang pahayag ni Miguel. Nang tumingala sila ni Alkins ay nasa pinakahuling palapag na ito ng hagdan sa taas at blankong ekspresyon habang nakatingin sa kanila sa baba. Itinuro ni Alkins ang sarili upang tsakin kung siya ang pinapasunod dito sa study room. Not you. Supladong pahayag ni Miguel kay Alkins at nakangising nagkibit ito ng balikat pagkatapos ay sanay niya sa nandalagang siya ang susunod dito. Bakit ako? Sanyas niya kay Alkins at nagkibit na naman ito. Ngunit nang umalis si Miguel sa kinatatayuan ay agad din naman siyang nagpaalam dito at halos patakbo na siyang umakyat sa hagdanan upang sundan ito. Pagpasok niya sa study room ay nakaupo na ito sa swivel chair habang naka-cross arms. Halatang hinihintay siya nito sapagkat nakatingin ito sa may pintuan. Agad naman siya nagbow subalit wala itong naging reaksyon kundi nakatingin lamang ito sa kanya ng mariin. Hindi naman siya komportable sa pagkakatitig nito sa kanya kung kaya't iniyuko na lamang ang ulo tinintay kung anong sasabihin nito. What's your problem? Pagkaraan ng ilang sandali turan ni Miguel. Nagangat naman siya ng muka at agad na umiling sapagkat wala siyang idea sa problemang sinasabi nito. Ngunit nang maalala ang lalaki nagmakaawa dito kanina ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Tungkol sa lalaki sa resto kanina. Malumanay niyan turan habang tumingin sa mukha ng nakataas noong binata. Baka pwede naman pakinggan ng side niya. Tila lubos naman ang pagsisisi sa nagawa nilang pagkakamali. Saad pa niya ngunit ngumiti lang ito nang hindi abot sa mata. Are you saying this because your families are in the same boat? May pagdududang wika ng binata at agad siyang umiling. No, of course not. Naawa lang ako doon sa tawad sa pamilya niya. I believe everybody is entitled for the second chance. Sad niya at mas lalong umisi ito ng nakakaloko. Ideally, yes. But for me, no. Kung mali ay mali. At na-violate nila ang rule, they must take the consequences. Anang binata at napalunok siya. Pero tao lang din sila, nagkakamali. Paano nila may tatama ang kanilang pagkakamali kung hindi sila mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi niya mapigil ang giit dito. That is their problem, not mine. Anang binata at hindi niya maiwasang malungkot. Bakit ba kung sino pa ang may kakayahang tumulong upang matulungan ibang tao ay sila pa itong mga bato ang puso? Paano kapag nakapagpalit kayo ng sitwasyon? Hindi mo rin magagawin ang ginawa niya alang-alang sa iyong pamilya? Tura niya habang tumitig siya sa mga mata ng binata. Miguel stares back pero hindi siya nagpatalo dito. Namalayan na lamang niyang tumayo ito at nasa harapan na niya. Hindi ko gagawin iyon dahil wala akong planong lumabag sa patakaran ng organisasyon. Did you know how I came this far? It is because I am merciless and everyone knows what I can do. Mariing saad ng binata at nakanggam niya ang labi. May himig bang pagbabanta ang boses nito? Alam ko makapangyarihan kang tao pero hindi ba't mas maganda kapag ginagamit ang kapangyarihan upang unawain at pakinggan ang ating kapwa?
Hindi pa rin naman siya sumusuko ngunit pinangunutan siya nito ng noo. Nasasabi mo iyan dahil magkaiba tayo ng mundo. Sa mundo ko, hindi ka mananalo kung hindi ka maninindak ng tao. Tura ng binata at napatitig siya sa mga mata ni Miguel. He owns the most beautiful yet dangerous eyes. Pero teka, may guilt ba siyang nababasa sa mga mata nito? You are powerful. Why don't you break that culture in your organization? Instead of being merciless, why don't you be forgiving and understanding? Hindi ba't mas magandang sumunod ang mga kasabahan mo sa iyo dahil naunawaan mo sila? Kaysa sumusunod sila sa iyo dahil natatakot sila sa iyo? Wika niya dito at hindi niya inaasahang umiti ito habang nakatingin sa kanya. Bakit napakarami mong problema? Is that your nature? Tura ng binata at tumitig siya dito bago napailing na iniiwas ang paningin. Ang gusto lamang naman niya ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay ang lalaking ito. Bakit parang nagjo-joke siya sa paningin nito? I just want you to have a peaceful life. Saad niya dito? Really? Why? Ng binata, hindi maitago ang pangingislap ng mata. Why? Siyempre, mas masarap pa rin ang mamuhay ng matawasay at tahimik. Tura niya at tumangutango ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay biglang sumeryoso ang mukha nito. Convince me more. Baka sakaling magbago ang isip ko at maging mabait ako sa lahat ng tao. Nakakalokong tura ni Miguel at halos mapaatras siya nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Natawa ito sa kanyang reaksyon ngunit hindi siya nakagalaw nang hawakan ito ang kanyang baba at tumitig sa kanyang mga labi. Napalunok siya ng sunod-sunod kasabay ng napakalakas na pagpintig ng kanyang puso. What do you think? Narinig niya ang pahayag ng binata at pinagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga sandaling ito ay wala siyang naririnig kundi ang nakabibinging malakas na pagtambol sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magsalita ngunit pagkaawang ng kanyang mga labi ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil nakadikit na ang labi ng binata dito. Akala niya ay mahihimatay siya dito dahil hindi siya makahinga sa sobrang kaba niya. Ngunit hinila siya ng binata, payakap sa katawan nito at naramdaman niyang tila nagkaroon ng electric shock ang buo niyang katawan. Nang halikan siya ng binata ng mas malalim ay naipikit niya ang mga mata at hinintay na lamang niyang mawalan siya ng hininga. Sa pangalawang pagkakataon ay nawala ng malay si Myrtle mula sa kanyang pagkakayakap at halik. Nahiwagaan man siya ngunit wala siyang idea kung bakit nawawalan ito ng malay sa tuwing may humahalik dito. He had kissed many women and brought them into bed, but no one passed out. Instead, they had enjoyed every touch he had made. Hindi niya napigilang pagtawanan ang sarili. It's like he's being cursed for wanting a forbidden woman like Myrtle. Sa isiping iyon ay bigla siyang napasign of the cross. Lumalalim ang nararamdaman niya sa dalaga at tila ayaw na niya itong pakawalan. Ikakagalit kaya ng Panginoon kung hindi na ito makababalik sa kumbento? With a sly smile on his face, Miguel dismissed his foolishness by shaking his head. Let those lost companies return to the business world. Makapangyarihang utos ni Miguel sa kausap mula sa telepono. Halatang natigilan na sa kabilang linya ngunit sino ito upang suwayin ng isang Miguel Mondragon? Copy that, boss. Even the DLS group? Pagkukumpirma nito, yes, but make it invisible to the organization. Tura niya at naintindihan naman agad ng kausap ang ibig niya sabihin. We'll take it, boss. Masiglang tugon ng kausap. Halatang na-excite sa kanyang pinagagawa. Good. Work on it as soon as possible. Wika niya dito. On it, boss. Narinig niyang tura ng nasa kabila pagkatapos ay ibinaba na ang telepono. Nang maibaba ang gamit sa pakikipag-usap ay naisandal niya ang ulo sa kinuupang swivel chair. Sumandaling pumikit pagkatapos ay nagbuga ng hangin sa kanyang baga. Parang nakikinikinita niya ang mga susunod na mangyayari. What he has done right now will shock the entire business community. Kinabukasan ay sumabog na ang balita sa buong community. May mga natuwa ngunit mas marami nagtaka sa pagbabalik ng mga nawala sa limelight. Sa pagkakataong ito ay nakatuon lahat ang atensyon sa Mondragon Group na kung saan ito lamang ay may kakayahang magpalaho at magpalitaw sa mga kumpanyang ayaw at gusto nito. Sa biglaang pagbabalik na lahat ay maituturing na history sa buong community, knowing how heartless and greedy Miguel Mondragon can be. His heartlessness knows no bounds. He lacks empathy, showing no regrets for the consequences of his actions. His decisions are merely driven by self-interest, with no regard for the well-being of others. He
exploits anyone and anything to achieve his own agenda, leaving destruction in his trail. He is known for his greediness of profit, using any means necessary to secure his financial dominance. His control over both legal and illegal enterprises allows him to exploit excuses, manipulate markets, and eliminate any obstacles that hinder in his way. With the backing of his organization, Miguel Mondragon operates freely. He is untouchable by law enforcement and the justice system, as his connections extend deep into the hallways of power. He uses his influence to silence opposition, manipulate public opinion, and ensure that his empire remains intact. While he appears respectable to the public, behind closed doors, he is regarded as the most powerful person in the business world, operating with an iron fist and ravenous appetite for wealth and power. What the hell is that, Miguel? Hindi pa man lubusang nakakapasok si Miguel sa loob ng kanyang opisina, halos nakapamewang na ito sa binata. Si Mike, kinakapatid niya dahil anak ito ng ninong niya na malapit na kaibigan ng kanyang ama. Miyembro din ito ng organisasyon at tulad niya ay may mataas din itong katungkulan. Nakatanggap na din siya ng iba't ibang messages mula sa ibang matataas na miyembro, kung kaya't hindi na siya nagtaka kung bakit napasugo dito. Ngunit minitian niya lamang ang kinakapatid pagkatapos ay naiiling na itinuro ang upuan sa kanyang harapan. Relax man, it's not a big deal. Tura niya, kung kaya't mas lalong kumunot ang noo nito. Mas matanda si Mike sa kanya ng 2 taon kung kaya't madalas hindi niya pinapansin ang mga tantrums dito. Isa pa parang kuya niya ito lalo na noong bata-bata pa sila. Ngunit tila nagkaroon ng barrier sa pagitan nila sapagkat hindi sila magkapareho ng prinsipyo. Mas lalo nagkaroon ng gap ang relationship nila nang piliin siya bilang leader ng grupo. Sa katotohanan ay wala sa isip niya ang mamuno. Ang gusto lang niya dati ay pamunuan ng kanilang kumpanya at mamuhay ng tahimik sa bahay ng kanyang ina. Ngunit realize niyang siya ang pride ng kanyang ama kung kaya't unti-unti ay nayakap niya ang obligasyon at responsibilidad sa organisasyon. It's not a big deal. Hindi mo ba naisip kung anong impact nito sa mga kalaban natin? Iisipin ng mga iyon na humina ng grupo dahil wala ng pangilang pinuno. Tura ni Mike at hindi niya napigilang mapailing. Ganoon ba ang tingin nito sa kanya sa ngayon? Oh, I don't care kung anong iisipin nila. I believe giving chances to others is not a sign of being weak. After all, everybody deserves to be heard. Malumanay niyang pahiyag at mas lalong nagulat ito sa tinura niya. Are you sick? Since when you turned into human? Bulalas ni Mike at napangiti siya ng hindi abot sa mata. Showing mercy to those who commit mistakes may incur doubt in your leadership and lost your power. Turan pa nito, kung kaya't unti-unting kumunot ang kanyang noo. The organization did not deserve the best leader. Huwag ka nalang magtaka kung mag-aaklas ang ibang members laban sa'yo. Sad nito at naikumpas niya mga daliri habang unti-unting naniningkit ang mga mata. Only those people who are thirsty with power will think that way. Thanks for your concern. I must prepare better. Kahit paano'y kontrolado pa rin niya ang kanyang boses habang sobrang kumukulo na ang kanyang dugo. That must be your last resort. By the way, I order a shoot to kill for your best friend. Sa lakas at puwersa ng mga tao mo, katakatakang hindi mahuli-huli. Naiinip na mga kasama natin sa grupo sa parusang ipapataw mo. Nanunuyang pahayag ni Mike at lihim siyang napalunok habang pasimpleng ikinuyom ang kamao. If that helps you feel better, go ahead. I hope you can get rid of him as soon as possible. Tura niya at nakipagtitigan si Mike sa kanya bago nagpakawala ng mapang-uyam ng ngiti. Pagkatapos ay walang sabi-sabing tinungo ang pinto at umalis. Nang mawala sa paningin niya, si Mike ay naikuyom niya na mahigpit ang kanyang kamao. Ang lakas naman ang loob ditong pagsalitaan siya ng ganoon. Akala siguro ng kinakapatid niya masisindak siya ng ganoon-ganoon lang. Nakalimutan yata nito kung sino siya. Pagkatapos niyang magmuni-muni, tumayo siya sa kinuupan, kinuha ang coat na nakapatong sa likod ng kanyang upuan at isinuot. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. What are you thinking? Tunanagan ni Algan sa kanya nang malabasan niya ito sa opisina at sumabay sa kanyang paglalakad. Pagsabihin mo yung kaibigan mo na huwag gumalagala at makamatigok siya nang wala sa oras. Saan niya sa kasama? Halatang nagulat ito ngunit hindi naglaon ay unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Don't smile at me like that. I know you're not loyal to me. Kunwari ay galit niyan turan dito. Subalit mas lumawak ang pagkakangiti nito. You two are my friend. Kung ano man ang conflict ninyong dalawa, ay out ako doon.
Hindi porkat nasa panig ako ng isa sa inyo, ipagkakanulo ko yung isa. Tugon ni Alkins at ngumiti siya ng sarkastiko. Ewan ko sa'yo. Secure the safety of Whitey's parents. Siguradong gagamitin nila ang kanyang pamilya upang mapalabas siya. Hindi pa nagigising ang daddy niya. Saad niya at agad na tumango ito. Roger that. Hindi pa nagigising, pero maglalagay ako ng maraming security sa ospital. Tura ni Alkins at siya naman ang tumango dito. Call Jade for backup. Ako na bahala kay Nate. Wika niya. Mukhang mapapalaban sila ng gusto at kailangan nila ang dalawa pa nilang kaibigan. Okay. How about Myrtle? Sa Alkins na tila nag-aalala sa dalaga. She will stay with me. No one can touch her as long as I am alive. Sumpa niya sa sarili. Napatingin sa kanyang kaibigan ngunit hindi na niya iyon pinansin sapagkat lumula na siya sa sasakyan. Pagkatapos magpunas ng mga palamuti ay sa sahig naman na isinunod ni Myrtle. Umalis si Miguel at halos dala-dala nito ang lahat ng kanyang mga tauhan na nagresulta sa katahimikan sa paligid at sa loob ng bahay na nagbibigay sa kanya ng kalayaan upang i-enjoy ang paglilinis. Malaking pasasalamat sa kanyang pananatili sa kumbento sa loob ng ilang taon dahil dito natutunan niya ang mga pangunahing gawain sa loob ng tahanan. Sa simula, siya ay nahihirapan dahil lumaki siya na may mga katulong sa bahay at hindi niya kailanman naranasang maglinis gamit ang walis tambo o kahit ang maghugas ng isang pinggan. Subalit sa kanyang pananatili sa kumbento, unti-unti niyang natutunan at napanibago ang sarili sa mga simpleng gawain na ito na nagdulot ng malalaking pagbabago sa kanyang kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa kumbento, na-realize ni Myrtle na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahan na matuto at magpakumbaba sa simpleng mga bagay. Nabatid niya na ang kahalagahan ng paglilingkod ng buong puso sa Panginoon ay nagmumula sa pag-unawa at pagpapahalaga sa mga simpleng gawain ng araw-araw. Ito ang nagturo sa kanya ng kahalagahan na pagnanais na magkaroon ng tunay na kaalaman at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng maayos at tapat na pamumuhay. Naglagay siya ng pampakintab sa sahig at nagpapolish na lamang siya nang may biglang pumasok na hindi niya kilala sa loob ng bahay. Isang sexy at magandang babae, kasunod ang ilang mga bodyguards dito. Nagpalingaling nga ang mga ito pagkapasok sa entrance hall na tila may hinahanap ngunit nang masulyapan siya ng babae mula sa may sulok ay bigla itong napakudot noo pagkatapos ay unti-unti lumapit sa kinaroroonan niya. Wala siyang ideya kung sino ang mga bagong dating. Sa tingin niya ay matagal naman na itong labas-masok sa bahay na ito dahil kung hindi, ay hindi na sana nakapasok ang mga ito sa gate pa lamang. Kung kaya't ipinagpatuloy lamang din niya ang kanyang ginagawa. Paglapit ng babae sa kanyang kinaroroonan ay basta na lamang nitong tinapakan ng kanyang kamay habang nagpupuna sa sahig. Agad bumaon ng heels nang suot nitong stiletto sa likod ng kanyang palad kung kaya't hindi siya nakagalaw. Who are you? Tura dito. Diniinan pa ng babae ang pagkakatapak sa kamay niya kung kaya't napilitan siyang iangat ang muka at salubungin na nagdududa nitong mga mata. Kawaksi po ko sa bahay na ito. Tugon niya habang sunod-sunod ang ginawang paglunok. Bumabaon ng heels dito sa kanyang kamay at nararamdaman niya ang sakit. Kawaksi? Kailan pa nagkaroon ng babaeng katulong sa bahay na ito? Ang babaeng bahagyang umiti, ngunit tila nagngangalit ang mga matang nakatingin sa kanya. Maya-maya'y lumapit ang isang bodyguard dito. Boss, siya ang kapatid ni Balmes. Saan nito? Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae pagkarinig sa sinabi ng bodyguard dito. Nanlisik ang mga matang tumitig sa kanya pagkatapos ay marahas nitong pinisil ang magkabila niyang pisngi. Kawawang nilalang. Patuloy ang wika nito na mas lalong diniinan ang pagkakapisan nito sa kanyang pisngi. Halos mapangiwi si Myrtle ngunit tila umurong ang kanyang dila. Where's your dumb brother? Matigas na tura nito at umiling siya. Hindi ko po alam. Sa wakas ay tugon niya. Ngunit nag-smirk ito pagkatapos ay marahas nitong binitawan ng kanyang pisngi at halos mapasalampak siya sa sahig. Kumuha ng sigarilyo ang babae sa kanyang bag. Automatic namang inilabas ng bodyguard dito ang lighter at sinindihan. Humitit ito ng ilang beses pagkatapos ay pa-cross-leg itong umupo sa may sofa. Maya-maya sumenyas ito at pinapalapit ang dalaga sa kanya. Dahil sa takot ay agad naman tumayo si Myrtle at lumapit dito. Lord! Utos nito na itulos siya sa kinatatayuan. Pinanlisikan siya ng babae kung kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod sa ipinapagawa nito. Taas ang dalawang kamay. Pagkatapos ay tura nito.
Napatitig siya sa babae ngunit pinanlakihan siya dito ng mata pagkatapos ay marahas nitong hinila ang kanyang kamay at ginawang ashtray ang kanyang palad. Halos nanigas ang buo niyang katawan pagdantay ng nakasinding sigarilyo sa kanyang palad. Pinipigil niya ang mapaiyak ngunit tila may sariling pag-iisip ang kanyang mga luha at kusang nagsilaglagan sa kanyang pisngi. Bakit ka umiiyak? Pinapaiyak ba kita? Saad ng babae at nakimkim niya ang mga labi upang hindi mapahikbi. Kanya na mangyayari sa iyo hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan ang kapatid mo. Wika ng babae at mas lalo siyang napaluha na ipatong nito sa sigarilyo sa kanyang kamay. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong alam kung nasaan ang kuya ko. Halos pahikbing tura niya ngunit tinaasan lamang siya ng kilay ng babae. Pagkatapos ay nakangiting umayos ng upo na tila enjoy na enjoy sa nakikitang paghihirap niya. Boss, parang wala talaga siyang alam. Baka pwedeng ibalato mo na lang yan sa akin. Ang bodyguard ng babae habang nakatingin sa kanya na may pagnanasa. Kumunot ang noon ng babae ngunit nang tumingin sa mukha ng alagad nito ay napangisi ito ng nakakaloko. Sa palagi ko'y pinagsawa naman na ito ni Kapo dahil ginawa niyang alipin. Baka pwedeng irigalo mo na lang sa akin, total mukha pa namang sariwa. Anang lalaki at nagkatawanan ng dalawa kung kaya't biglang kinilabutan si Myrtle. Sure, sigurado naman akong hindi umuulit ang aking kinakapatid sa mga tinitikman niya. Ewan ko ba't hindi pa niya dinidispatch ang isang ito? Wika ng babaeng biglang na-excite sa naisip ng kanyang alagad. Mas lalong lumawag ang pagkakangisi ng lalaki pagkatapos ay excited na lumapit sa kanya. Huwag po! Anang dalaga. Agad na napaatras nang magtangkang hawakan siya ng lalaki. Sa ginawa niya tumawa ang babae at tila naman napapahiyang umiling ang lalaki sa amo nito. Nang hawakan na naman siya ng lalaki, mabilis ulit siyang lumayo dito kung kaya't mas lalong natuwa ang babae na tila nanonood lamang ng comedy. Nalungkot ang mukha ng lalaki at seryoso na ito sa paghuli sa kanya. Kung ilang ulit din silang nagpaikot-ikot sa malawak na hall hanggang sa mahawakan nito ang kanyang damit at naigupo siya nito. Opo, parang okay niya na. Umiiyak niyang turan sa lalaki habang hayok na nakatingin sa kanya. Pinagod mo ako, baby. Pero huwag ka mag-alala. Paliligayahin kita. Anang lalaki na sa mata ang labis na pagnanasa. Nang ilapit ito ang mukha upang halikan siya, itinulak niya ito. Pagkatapos ay nagtangkang tatakbo ulit ngunit nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Galit siya dito itinulak sa sahig pagkatapos ay walang awang pinulit ang harapan ng kanyang damit. Tumambad ang kanyang dibdib kung kaya't mas lalong pinagnasaan siya ng lalaki. Akman dadaganan siya ng lalaki ngunit ubod lakas niyang pinagsalubungan ng tadyak kung kaya't nabaliktad dito tumilapon sa may di kalayuan. Bago pa man ito makabangon ay agad siyang tumayo at patakbo niyang tinungo ang pinto. Kahit ano mangyari hindi siya magpapahuli ng buhay sa lalaki. Kahit marilin siya dito ay desidido siyang makalabas at bahala na sa kung ano mangyayari sa kanya. Dahil may kalawakan ng hall ay nakabangon na ang lalaki bago pa niya marating ang pinto at mabilis itong humabol sa kanya. Dahil sa takot na mahuli na naman siya ng lalaki halos mawalan siya ng hininga na kumaripas ng takbo at hindi niya namalayang may papasok at nabangga niya ito. Sa takot ay bigla siyang nagsisigaw ng huwag po, huwag po. Ngunit nang mapagsino kung sino ito ay agad siyang yumakap dito. Parang awa mo! Tulungan mo ako! Turain niya bago nawala ng malay sa mga bisig nito. Pag-alis ni Miguel sa opisina ay nagpasya na siyang umuwi. Wala na siyang gana magtrabaho dahil sa batikos na natatanggap niya mula sa grupo. Although hindi naman lahat ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kanya. Hindi naman siya natatakot pero nai-intimidate siya sa mga pagbabanta ng ilan laban sa kanya. Alam naman niyang may mga tao sa grupo na matagal nang gusto siyang idispatcha. Pero napapailing na lamang siya dahil hanggang ngayon ay siya pa rin ang nakatayong kapo nila. Wala naman siyang pakialam kung mawala sa kanya ang pagiging pinuno ng grupo. Hindi naman ang pagiging kapo ang pinangarap niyang buhay. Napilitan lamang siya dahil sa kanyang ama. Ngunit magkaganoon man, ginawa pa rin niya ang kanyang responsibilidad hanggang makilala siyang pinaka-notorious na kapo sa loob ng bansa. He set the highest standard in the organization and regarded as the coldest and most heartless man alive. He used to be evil in the eyes of many at natatawa siya sa mga reaksyon ng mga ito kapag makagawa siya ng mabuti katulad ng pagbabalik niya sa mga nawalang pangalan sa business community. What the hell? Wala na ba siyang karapatang gumawa ng mabuti?
Napailing siya. Hindi niya inakalang mahirap pala ang maging mabuting tao. Natigil ang kanyang pagbumuni-muni na makarating sila sa main gate ng bahay at sumandaling nakipag-usap ang driver sa security. Ipinaalam nitong may dumating na bisita at ito ay ang kinakapatid na si Elish. Kilala naman ito na labas-masok sa bahay ng ama kung kaya't walang rason na hindi papasukin ang dalaga. Tumango lamang siya sa pagre-report ng guard at pagkatapos ay binaybay na nila ang malawak na bakuran. Pagdating nila sa harap ng bahay ay may dalawang sasakyang nakapark malapit sa entrance. Ibig sabihin na sa loob nga ang kanyang kinakapatid. Napaisip tuloy siya kung anong sadya nito. Hindi siya masyadong close dito pero ito lamang ang nag-feeling close at madalas na nagpapasaway sa kanya and always act as his brother little sister. Napabuntong hininga na lamang siya pagkatapos ay naiiling na bumaba sa sakyan. Pagbaba niya upang pumasok sa loob ay may naulinigan siyang may tumatawa sa loob at parang may umiiyak. Biglang pumasok sa isip ni si Myrtle kung kaya't halos takbuhin niya ng entrance hall. Pagtapak pa lamang niya sa main door ay bumangga sa katawan niya ang takot na dalaga. Nagsisigaw pa ito nang hawakan niya ngunit agad itong yumakap sa kanya nang makita ang kanyang mukha.